Matapos ng eleksyon, isang pamilya pa rin ang naghahari sa probinsya ng Inares, probinsya ng Rizal. Hi, I'm Dwight De Leon, political reporter who covered key races in Calabarzon, and let's do a post-mortem of the elections in the country's most vote-rich region. Madaling maunawaan how the Inareses won big in the 2025 elections. They were able to consolidate power kung kaya't wala silang naging seryosong kalaban o walang kalaban at all sa mga pwestong kanilang tinakbuhan. Nakasungkit ng ikalawang termino si Governor Nina Inares, anak ni Ito at Nini Inares, na matagal ding naging mga gobernador ng lalawigan. Kung makompleto ni Governor Nina ang kanyang second term, the Inareses by 2028 will have had control of the capital for 36 straight years. Sabi nga namin sa aming previous video, isang dynasty na baka mas matanda pa sa'yo. But that's not all. Wagi din sa ikalawang termino ang kanyang kapatid na si Mayor June Inares sa Antipolo. Sa Binangonan, term limited ang mga anak ng the late Casimiro Inares Sr. na sina Cesar at Boyet Inares sa pagka-alkalde at vice-alkalde. Kaya pinalitan sila ng kanilang mga anak din. Ang bagong henerasyon ng Inares na sina Rhea Inares at Russell Inares. May major seat pickup din ang pamilya ngayong 2025. Kung noong 2022, 4 lang sila sa pamilya sa pwesto, ngayon 5 na, kabilang si Mia Inares, na nanalong congresswoman sa 1st District. Term limited kasi ang kaalyado ng pamilyang si Jack Duavet. Nang tanungin si Governor Nina patungkol sa issue ng political dynasty, sabi niya, "It's still the people who will decide at the end of the day." It seems difficult to imagine today kung matitibag ba ang dinastiya sa Rizal. The last time na naging even just slightly competitive ang laban sa pagkagobernador sa lalawigan was in 2010 when the mayor of Montalban challenged an Inares. But even that person lost in a blowout. Sa Antipolo, si Danilo Leble na muntikan ng matalo si June Inares sa pagka-alkalde noong 2013, ngayon kaalyado na ang mga Inares at tumakbong board member sa ilalim ng kanilang alyansa. May iba pang political clans at personalities sa Rizal, ang mga Puno, Gatlabayan, Tanwatco, at si Congressman Romeo Acop, but they are all currently in bed with the Inareses. Posible kayang magbago ang ihip ng hangin sa probinsya? As the saying goes, in politics, there are no permanent friends, only permanent interests. Para sa iba pang post-mortem ng mga eleksyon ngayong 2025, bisitahin ang Rappler website.